Hi guys, so today ang discussion naman natin is regarding sa traverse balancing. So sa previous discussion natin class, tinakel natin yung tinatawag nating linear error of closure. So ano nga ulit yun class? Ito yun, di ba? Sa figure natin, ito siya. So siya yung lumalabas na line connecting, no, yung initial point natin, saka yung lumalabas na final point nung sinolve natin ito mathematically or graphically. Okay? Pero di ba class, no, sa actual site or actual configuration ng land natin is dapat itong line na to, dapat magta-touch siya dito sa 1. So magko-close siya. So dahil nga hindi siya nag-close, doon lumabas yung linear error of closure. So ayun, sana na-gets yun, no? Pero class, no, i-reiterate ko lang sa inyo na hindi yan yung correct way para i-close natin yung traverse natin, class. Kasi kapag ganyan ang ginawa mo, class, yung LEC, yung ginamit mong line just to close, no, yung traverse mo. So parang ginagawa mo, binago mo yung actual configuration ng land mo, class. Kasi nga dapat yung line 5.1 na yan, ito yon, yung line 5.1, ito is dapat nga from 1 to 5 yan. Eh ginawa mo, nag-introduce ka ng LEC. So binago mo yung configuration ng nung land. So hindi yan yung correct way. So ang di-discuss natin ngayon, class, is yung mga methods na ginagamit natin sa field, no, in order to balance yung traverse. Okay, so ayan, simulan na natin, class. So hindi discuss ko sa inyo yung dalawang common method na ginagamit natin. So ano-ano yon? So we have number 1, yung compass or yung tinatawag na Bowditch. Okay, Bowditch rule. And then number 2, transit rule. Okay? So ano yung mga rules na yan, no? Ano yung sinasabi ng rules na yan? So para mas maintindihan natin, no, or mas ma-absorb natin yung topic. So let's say for example, no, so di ba sabi natin tong LEC na to is meron siyang corresponding CD saka CL. So let's say for example, yung total correction sa departure na commit natin, or yung total error na na-commit natin sa departure, let's say for example, is 0.5 meters. So ngayon, class, paano mo i-close yung traverse given the fact meron kang error na katulad nito nga, 0.5. So ang gagawin mo ba niyan, class, is that yung line 5 natin, line 5.1. So pangalanan ko tong line 5.1. Siya ba yung makaka-receive niyan? Kasi di ba individually, bawat lines dyan, meron silang kanya-kanyang latitude sa departure. So ang gagawin ba natin na balance, traverse balancing is yung line 5.1. So yung given yung departure niya, so yung departure niya, dadagdagan natin yung ng 0.5, no, para lang mag-close. Ganun din gagawin natin, class. At the same time, let's say yung latitude. So may correction din tayo sa latitude. So ang gagawin mo ba, class? Yung latitude netong line 5.1 is dadagdagan natin netong CL just to close yung traverse, class. So hindi ganun, class. Kasi kapag ganun ang ginawa natin, para mong sinasabi na si line 5.1 lang yung may error, no, of all those traverse lines, siya lang yung may error, tapos the rest walang error. Halimbawa si line 1, 2, wala kang ginawa sa kanya, class, eh. So ina-assume mo tama yung measurement mo sa kanya, tama yung angle na nakuha mo sa kanya, tapos si 5.1 lang yung mag-suffer, no, na makaka-receive ng error. So hindi natin siya ganun dinidistribute. Okay, ayun, lumalabas na, class, yung term na ibig sabihin yung correction na 0.5 na yan, class, is dapat i-distribute natin properly, no, sa lahat ng ating traverse line. So ang ginamit kong term is properly, hindi equally. Kasi pwede mong sabihin, class, o sige, distribute natin. So meron kang line 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, saka 5, 1. O para ma-distribute lang natin, divide natin sa 5 ito. O tigpo point ilan sila, class? Tigpo 0.1. So lahat sila makaka-receive ng correction na 0.1. So hindi natin ganon dinidistribute, no, yung correction
using yung mga rules na to. So, ibig sabihin class, sa dalawang rules na ipe-present ko sa inyo, yung magiging common difference lang nila is yung kung paano i-distribute properly yung correction. Okay? So, start tayo class sa compass rule. So, paano mag-distribute ng correction using compass rule? Okay, so balikan lang natin bago tayo tumungo dun sa distribution factor or yung pag-distribute. So, paano nga ulit kunin itong CD saka CL? So, di ba equal yan class saan? So, isummation mo lahat ng departure. Pag hindi nag-zero, that is equivalent sa correction sa departure. Pero take note class, capital C, no? Capital C indicating na siya is yung total correction na i-distribute pa lang natin sa mga traverse line natin. Okay? And then, pag sinamation naman natin lahat ng latitude at hindi nag-zero, so that is now equivalent sa capital C sub L. No? Ibig sabihin, yun yung total correction na kailangan nating i-distribute properly sa mga traverse lines natin. So, punta na tayo dun sa paano ba mag-distribute? So, ganito mag-distribute class. Using yung distribution factor na, paano? Ito class. That the distribution factor is length over the perimeter. Okay? So, ano yung ibig sabihin ng length over perimeter na yan? So, wait lang. Okay, so ibig sabihin niyang distribution factor na yan, no, is that yung makaka-receive class nung mas malaking error is yung may mas malaking length. Kasi napapansin mo to, di ba? Length siya. So, varying siya class depende sa kung anong traverse line yung kino-consider mo. Etong perimeter constant naman yun eh. So, ibig sabihin sa whole measurement mo, kung ikaw class is yung may pinakamahabang length of measurement. So, tama nga naman class, no? Pag mas mahaba yung length of measurement mo, so mas malaki yung tendency na may error, no, na nakomit ka. While kapag naman maliliit yung length mo, so let's say, sino ba yung maliit yan class? Itong 5'1". O dahil maigsi lang yung measurement niya, so mas maliit yung tendency na may makomit siyang error. Okay, gets ba yung class? So, therefore, itong si line 1, 2, yung makaka-receive ng may pinakamalaking parte netong total corrections. So, sana na-gets yan class? So, ibig sabihin, yung individual corrections, which is denote natin as small c. So, mukha bang small yan class? Small c sub L, saka small c sub D. So, ibig sabihin, yung individual corrections na matatanggap ng mga traverse lines natin is ito. Equal siya sa yung total correction. Okay, so total correction times yung distribution factor para sa kanya. So, which is L over P. Ito times L over P. Nasundan ba yun, class? No? So, out of the total correction, capital C sub L, so yung mare-receive nung individual lines is yung niya, times the distribution factor na L over P. Okay, so sana na-gets. Okay, so ngayon paano makukuha yung yung correct departure saka correct latitude? So para makuha yung correct latitude, so correct latitude equal yan class sa dati niyang latitude, okay, minus yung correction para sa kanya. So minus itong C sub L. Okay, para naman ako yung correct departure equal yun sa dati niyang departure minus yung C sub D. Yung small c sub D, which is ito nga yan. Okay, so sana nakasunod. So next tayo class, transit rule. Okay, so yung kinaiba lang neto class sa compass rule is yung paano mag-distribute.
no, nung correction nga. So dito class, mayroon dalawang distribution. So iba ang distribution factor para sa latitude at iba rin yung para sa departure. So para sa latitude, ang distribution factor nito is equal naman sa latitude niya. So pero naka-absolute value over yung summation ng lahat ng latitude pero naka-absolute value. Okay? So mapapansin mo class, etong distribution factor na to is somehow synonymous dito. Okay, dito ang naging basis is yun ngang length. So pag mas malaki yung length niya, mas malaki yung tatanggapin niyang correction. Pero dito class, kung latitude ang pinag-uusapan, okay, so mas malaki yung latitude mo, mas malaki yung correction sa latitude para sa'yo. Gets ba yan class? Pero naka-absolute value. So parang lumalabas itong sa baba, summation ng lahat ng latitude, parang lumalabas parang somehow perimeter siya pero considering latitude lang. Okay? Gets? And then next is, so wait lang. Okay, so next is para naman sa departure. So alam mo na yan class, para sa departure ano yung distribution factor. So para sa departure, distribution factor is yung departure naman niya divided by yung summation ng lahat ng departure pero naka-absolute value. Okay? So, dito ang basis naman niya, kung departure ang pinag-uusapan, so mas malaki yung departure mo nung line mo, o di dapat mas malaki yung correction para sa departure mo. So, parang ganun. Magkahiwalay yung latitude sa departure. Dito kasi, so, without considering kung how much ba kalaki yung latitude versus the departure. Basta ang ano dito, ang distribution factor dito nga is yun nga, length niya lang. Yun lang yung basis. Okay, so sana napansin mong almost the same lang sila at madaling matandaan. So again, para makuha yung individual correction, so paano class? So magkaiba, di ba? That yung individual correction para sa latitude is equal sa total correction times the distribution factor, which is absolute value ng lat over summation ng absolute value ng latitude. Okay, para naman dito sa departure, so that is C sub D. So that is equal sa total correction times yung distribution factor na absolute value ng departure over the summation ng lahat ng departure. Okay? Tapos, the same na lang yun dito. So, para makuha yung corrected latitude and corrected departure, so equal yun sa dati niyang latitude minus yung correction sa latitude. Dati niyang departure minus yung correction sa departure. Okay, so para mas ma-absorb natin class, no, yung diniscuss natin regarding this one, apply natin siya sa ating sample problem. So wait lang. Okay, so ayan situation 17 na tayo class, no. So sabi diyan, a closed traverse has the following data. So ito rin class yung natin eh. Kung mapapansin mo, ito rin yung example natin. Previously, yun nga lang para sa LEC, sa linear error of closure. So sabi, use compass rule in balancing the traverse. So question is, which of the following most nearly gives the corrected length of line 2, 3? So, okay, so 81 corrected length ng line 2, 3. And then for 82, so that is corrected bearing naman ng line 2, 3 pa rin. Okay, so ang gawin lang natin, i-tabulate lang muna natin ulit. Tapos add tayo ng additional column para sa latitude saka sa departure. So sige class.
Okay, so i-move ko lang to dito. So, alam niyo yung class i-fill up niya lang siya using yung ginawa natin nung last discussion pa natin. So, sige po. Okay, so ayun na siya, no? So, nagawa na rin naman natin to last time. So, pa-verify na lang kung tama yung mga nasulat nating values. So, di ba ang gagawin natin na umpisa class is to check kung meron nga siyang correction. Mamaya kasi kung nag-zero out naman yan, o di ibig sabihin, nag-close yung traverse. So, check nga natin class kung ano nga siya. May correction. So, paano yun? That yung correction, yung total correction, lagyan natin capital C. Capital C sub L, no, sa latitude is equal sa summation ng lahat ng latitude. So, ilan yan class pag pinagpa-plus lahat yan? So, that is negative 7 or negative 0.7173. Next, yung total correction sa departure equal sa summation ng lahat ng departure. So, ilan yan? So, that is yung positive naman na 0.5449. Okay? Okay, so, i-reiterate ko lang class kung bakit naging dito minus sila. So, minus CL, minus CD. And then, ganun din dito. So, at the same time class, kung marirecall mo yung formula natin dun sa sa bearing ng LEC. Paano yun class? Diba yung formula dun is tangent of beta is equal sa absolute value ng negative CD over negative CL. So, naka-negative, no? So, bakit nga ganun class? So, nangyari kasi dito, di ba? Nung pinag-plus-plus mo lahat, netong lahat ng latitude, ang lumabas, negative 0.7173. So, ibig sabihin, ano yung kailangan kong adjustment? Ano yung mga kailangan kong... Kasi di ba ang gagawin natin, yung mga previous latitude nila, ayan, is papalitan natin sila. Which is, it's either dadagdagan mo sila ng correction or babawasan mo sila ng correction. Eh, anong lumabas class? Negative 0.7173. So, ibig sabihin, parang mangyayari, dapat meron akong plus 0.7173 dito na i-distribute sa kanila. So, paghahati-hatian nila yan. Okay, in such a way na kapag pinag-plus-plus mo na ulit sila, no, pag na-distribute na natin, so pag pinag-plus-plus mo na sila, di magsi-zero out na sila. Gets ba yan, class? So, anong ginawa mo? From dating negative, okay, naging positive. So, parang nangyari, kailangan mong mag-add ng correction. So, sometimes kasi sa board exam, tinatanong yun kung yung correction ba is to be added or to be subtracted. Okay, so baka kasi minsan malito ka, nakita mo agad negative o di to be subtracted, no? Eh, ang mangyari pala, dapat ipa-plus para mag-zero. So, katulad dito, ang lumabas nung pinag-plus-plus mo yung departure, positive 0.5449. So, ano yung kailangan mong gawin para mag-zero? E di kailangan mamigay ka ng negative 0.5449. So, yung kabaligtaran na itong positive. So, distribute mo ulit yan. Distribute. Lahat sila makaka-receive. Depende kung anong rule ginamit. So, pag na-distribute mo na yan, and then pag pinag-plus-plus mo na ulit sila, lahat ng departure, o di magsi-zero na sila. So, nag-close na yung traverse natin. So, again, anong nangyari? Yung dating positive, naging negative. So, ibig sabihin, para sa departure, that the correction is to be subtracted. Pero class, no, kaya nga sabi ko, para hindi ka na malito, ang gagamitin na lang natin, kasi baka ginagawa mo pa, minamanual mo pa kung magiging plus or minus.
So, ang gagawin natin, tatandaan mo na lang is always minus sila dito. Okay? Kasi ibig sabihin ng minus dyan, whatever yung makuha mong correction, ima-minus mo. So, magiging positive. So, whatever yung correction, ima-minus mo. So, magiging negative. So, in that case, yung final result nun, yun yung magde-determine kung to be added or to be subtracted. So, sa case nga na to, so kung ima-minus mo yung negative, magiging positive siya. So, alam mo na, to be added. So, dito, sa departure, so minus yung positive, so negative yun. So, sabihin, to be subtracted. Okay, gets ba yun, class? So, sana gets. Burahin ko lang. So, ang gagawin natin, pag ginagamit natin tong formula na to, ayan, yung nakuha natin na directly na ito. So, hindi na natin ito kukunin kasi nga, automatically, gagawin na yan nung formula. Okay, so sana nasundan. So, dagdag tayo dito class ng additional column para sa correct latitude. So, practice lang muna tayo class. So, paano kumuha ng correct latitude? Equal yan sa dating latitude minus yung individual corrections nila. Wherein ito equal yan saan class? Equal yan sa total correction sa latitude times the distribution factor na length over perimeter. Okay? So, wala pa tayong perimeter. Kunin natin yun dito. So, sum lang natin lahat ng length. Equal yan sa perimeter. So, ilan yan class? Okay, so that is 2466.05. Okay, so let's say for example, doon tayo sa line 1, 2. So, zoom in tayo. So, para sa line 1, 2, ang corrected latitude niyan ay yung previous niya, which is, and nakikita ba sa 255.8815 minus yung correction na negative 0.7173, and then ilan yung mare-receive niya? So that is equal sa ilan yung distribution factor para sa kanya. Length niya 285.10 over yung perimeter na 2466.05. So using yan class, edi ilan na yung corrected latitude niya? So let's say ganyan. So ilan ang bago niyang latitude class? Yung adjusted latitude niya. Okay, so that is magiging 255.9644. Okay, so gets ba yun? So kasi nga, kailangan nating netong mag-plus neto. So dapat, ito yung value niya before, 8815. So tama nga, lalaki siya. Ayan. Anyways, kukontinue mo lang yan class hanggang sa line 51. So para lahat sila is properly ma-adjust na natin yung latitude. So at the same time, yung same procedure gagawin natin sa departure. Okay? So sana nasundan yung class. So let's say for example sa line 23, ilan ang corrected latitude niyan? So that is yung previous niya, negative 153.73.83 minus yung correction para sa kanya. So siguro copy ko lang ito. And then ano lang magbabago dyan class? Itong length. Kasi syempre yung length na gagamitin mo, yung length ng line 23. So ilan yung length niya? 610, di ba? So asahan mo mas malaki yung correction na mare-receive niya. So 610.45. So ilan yung class? So magiging 256.0591. Kita pa ba sa board? Okay, kita pa naman.
So yeah, proceed ba tayo sa next, no? Practicein lang muna natin class kasi mahalaga yung practice. So later on, no, kapag ikaw na lang, edi kahit kung sino na lang yung hinahanap, okay, yun na lang yung sagutan mo. Kasi yung gagawin natin ngayon, lahat ng lines. Pero sa ano kasi ang tanong dito, yung ano lang, 'di ba? 2, 3. Pero ang gawin muna natin, prove natin na mag-zero siya. So next, ano tayo, line 3, 4. So previous latitude niya, negative 694, 2709. So minus yung correction, which is, copy lang natin. And then, palitan yung length. So, ilan ba yung length niya? 720. So, mas malaki dapat yung mare-receive niyang correction. So, 720.48. Okay, so ilan siya? Ay, teka lang. Hindi pala to 256. Ba't naging 256 to? Ito is, so hindi ko na bagay na sa ano ko. Dapat siya ay negative 153.7383. Okay, ilan yan? Negative 153.5607. Ayan pala siya, no? So, muntik na tayo magkamali. Anyways, ayan. So, next, yung 694. So, negative 694.2709. And then, yung length niya is 720.48. So, ilan siya? So, siya magiging negative 694.0613. So, I think class, using yung 3 example na yan, pwede mo nang ma-solve yung individual corrected latitude ng remaining lines natin. So, sige class, ilan yan? Okay, so, ayan na, no? So, pa-verify na lang class, no, gamit yung sarili yung solution. So, check natin class, kung ito ba is, that yung summation dapat ng latitude, yung mga bago nating latitude, dapat magsi-zero. So, ilan yung class? Pag pinag-plus-plus yan, kung hindi man 0, dapat almost 0. So, 255.9644 minus 153.5607 minus 694.0613 plus 202.9705 plus 388.6871. Ayun, class, no? Nag-0. So, therefore, adjusted na yung mga latitude ng mga lines natin. Okay, so sana nasundan yun, class. So, next, kulang pa, no? Adjust naman natin yung departure. So, same procedure. So, since same lang naman yung distribution factor. So, wait lang. So, add tayo dito ng column para sa correct departure. Okay, equal yan saan? Sa previous departure minus yung correction sa departure, which is equal sa total correction times the distribution factor na length over perimeter. So, ayan. So, ilan naman yung departure dito? So, this one is 125. So, zoom in ko class ha. Kita pa ba? Ayan, pwede na siguro yung ganyan, So, 125.7245 minus yung ito yung correction sa departure. 0.5449 and then length over perimeter. So, length niya the same, 285.1 over 2466.05. Oh, so ilan yan, class? Ilan ang corrected departure ng
line 1, 2 using compass rule. So that is 1, 2, 5.6615. Okay. So next, ulitin lang natin class. So ito departure nito 590.7739 minus yung correction na 0.5449 times the distribution factor, length niya 610.45 divided by total perimeter 2466.05. Ilan yan class? That is 590.6390. So nakikita mo pa ba ang sinusulat ko? So malapit nang hindi makita. So ayan. Pwede na yan. So ngayon, gawin mo na lang class repeatedly para sa line at tag dito 3, 4, 4, 5, saka 5, 1. So sige, same procedure. Check natin kung pares tayo ng sagot. Okay, so ayun yung mga nakuha kong values. So to check kung correct sila, so ano natin, kunin natin yung summation. Dapat yan magsi-zero. So, or kung hindi zero, dapat almost zero. So, again, plus lang natin sila. Ilan yan class? Okay, so lumabas sa calculator ko is what? So, 0.0001, which is negative. Which is class, approximately equal sa 0. So, kaya lang nagkaroon ng ganyan yan kasi nga, due to the rounding off. Okay? So, ibig sabihin lang, no, na-correct na natin yung latitude saka departure ng lahat ng lines natin. Okay? And that is by using yung compass rule. So, using yung corrected latitude saka departure, kaya na natin kunin yung hinahanap. So, for number 81, correct length ng line 2, 3 equal yung saan class? Kung latitude saka departure yung given. So, balikan nga natin. Kung ito yung line, so ito yung, para lang ma-recall ka class. So, ito yung departure, ito yung latitude, no? So, para makuha yung length, Pythagorean theorem lang, no? So, that's square root of departure squared, which is, asan yan? Yung 590, yung correct na. 590.6390 squared, then plus, the latitude niya is yung negative 153.5607 squared. So, with that, ilan na yung corrected length ng line 2, 3? So, sagot, 610.2748 meters. So, ano ba yung previous line, length niya? Ito, no? 610.45 lang. So, naging 610.27. So, nasa choices ba yan? So correct. That is, nasa na yung ko? Ito. Letter D. So, correct. 610.27. So, sana nakasunod kayo class, no? So, madali lang naman to. Medyo, again, kung dito, tedious na siya, sa latitude pa lang, sa departure, mas tedious pa class kapag kukunin mo na yung corrected latitude saka departure. Okay? Pero, okay lang yung class. Basta ang mahalaga, nasundan mo yung proseso. Okay? So, paano kunin yung bearing? Yung bearing, di ba, always naman yung saan? That yung, number 82, no? That yung tangent of beta ay always equal sa opposite, no? Departure
over yung latitude. So, para hindi tayo magkamali, always lang yan na naka-absolute value. Para positive lang. Kasi yung direction niya, yung magbibigay na nun, yung sign no, nung corresponding latitude sa departure natin. So, absolute value lang tayo, class. So, departure 590.6390 over 153. So, lagi ko negative 0.5607. So, dahil absolute lang yan, so, yung bibigay sa ating beta dyan, naka-positive lang. So, ilan yung beta niyan? So, sagot is 75.4263 or in degree minute seconds. So, convert nyo na, class. That is 75 degrees, 25 minutes, then 34.6 seconds. And then, ano niya, class? Direction. Pwedeng, class. Ito, same direction lang nung previous niya. Nasaan ba yan? Ito yung line, di ba? 1, 2. So, edi ano pa rin? South, saka east. Or, kahit naman dito, makikita mo na yun eh. This one is positive. O di pa east. This one is negative. O di pa south. No? So, lagay natin south and then east. So, ang sagot natin is south, 75, 25, 34.6. So, may malapit ba? Ay, naka-ano lang siya, no? Naka-degree minutes lang. So, ito, convert mo sa ano to, class? Convert natin itong 34.6 sa minutes. So, para magawa yan, divide lang natin sa 60. So, ilan yan? That is 0.5, 7, and then, or 0.58. Ay, nakikita pa ba yung sinusulat ko? Kita pa. 0.58 minutes. So, parang lumalabas. South, 75, 25.58 minutes, and then east. So, malapit ba yan sa sagot doon? 25.6. Oh, so tama, no, class, no? So, yung sagot natin is correct. So, yung discussion na to, class, is for ano lang muna, balancing yung traverse using yung compass rule. Okay, so sa next video natin, class, discuss naman natin, no, kung paano gamitin yung transit rule. And, wait lang kayo, class, no? Pag na-discuss na natin itong conventional method, may ipe-present ako sa inyo na shorter way. Okay, sobrang short, sobrang bilis, no, na hindi ka na magsusulat ng ganyang kahaba. Ayun, ang haba niyan, di ba? So, hindi mo na gagawin yan. Calculator lang ulit. So, abangan nyo yan, class. Okay, so, intindihin nyo muna yung discussion natin regarding this one. So, thank you guys for watching. So, sana may nagets kayo. So, see you next time. God bless.